So, sikreto daw po itong pagpunta ni First Lady Liza Marcos sa Middle East. There in UAE, in Abu Dhabi, in Dubai. Somebody actually sent me a message few days ago na siya ay nandun. Hindi ko lang na-vlog kasi may mga inasikaso lang akong lakad together with my mga kabaro. Okay? So, yeah, few days ago or maybe if not yesterday, may nag-send sa akin ng picture at pakita ko sa inyo na si First Lady Liza ay nasa Dubai at sabi nga ni Miss Maharlika, bakit yan umalis nang hindi ina-announce sa media or hindi pinopost ng state-owned media natin, Mapat, 'di ba, Mapat TV, Mapat uh, radio at pati nga po sa mga pages sa social media kasi may dapat nga daw i-follow na protocol kasi kung umaalis ng ganyan, uh, katulad ng mga dating lakad po ni President Marcos Jr., 'di ba kapag umaalis may mga pahatid-hatid pa, may pa red carpet pa. Si VP Sara nandun sa gilid, 'di ba? Merong ano tawag doon, departure ceremony and send off ceremony. Mahilig sila sa ganyang pang ilit-ilit, pang monarchy, pang royalty mga ganap, 'di ba? Bakit itong alis daw ni First Lady Liza papuntang Middle East ay pasikreto. Kaso mo, itong mga kababayan natin dyan sa, even in Dubai, may mga, di ba, may mga nakakita. Ang sabi po ni Miss Maharlika, mangungutang daw. Ay bakit kayo mangungutang? Ubos na baga ang pondo. O, sabi nga po, halos 90% na ng pondo natin, nangangalhati pa lang tayo ng taon, ubos na. Saan daw na po, may mga nagtatanong nga, saan napunta yung 800 billion na unprogrammed funds? My God, unprogrammed, hindi natin alam kung saan gagamitin at baka ubos na rin. Saan napunta yung 800 billion? Alam nyo, marami akong hinihinala dito mga ate at kuya eh. Baka nga po kasi mapaaga yung gyera, baka kaya nagmamadali silang mangutang. Or kumamkam, ang panalo sa loto, mga ate, kahapon may nanalo, right? Few days ago, may magkasunod na nanalo sa loto. Kata-kata ka talaga eh. Ang Senado, may silbi pa ba ang Senate? Bakit parang hindi sila nag-iimbestiga? Anyway, balik tayo dun sa may nag-message sa akin kahapon na si Ma'am Shi ay nandun. At take note ha, saan ba siya pumunta talaga? Well, may post naman siya. After ni Miss Marlica ma-vlog to, bigla sila nag-post. Actually, may bagong post ang First Lady 2 hours, 3 hours ago. Kasi kanina 2 hours na nakita ko. May bago siyang post. And late na lang nag-post, ano ba, nag-edit muna ng picture or maybe nahiya kay Miss Maharlika dahil nga na-booking ang kanilang lihim na lakad. Ano itong working visit? Kung working visit, bakit hindi properly announced? Bakit sekreto? Kung hindi pa nabulgar, hindi pa magpo-post, bakit late post? Kasi katulad ng inihahabilin nga dati ni President Marcos Jr. ang Pilipinas sa kanyang officer in charge, yun naman ang trabaho ni VP Sara eh. Right? O kung aalis, edi habilin sa bise ang pamamahala sa Pilipinas kung ilang mahilig mamasyal ang presidente, pang 30 second na yata nilang pasyal ito mga tatkuya. Or kung hindi man kasama ang presidente, bakit umaalis itong unang ginang at working visit daw? Ito yung message sa akin ng ating kababayan sa, hindi ko na lang pakita yung pangalan ha, for her safety. Alam niyo naman no, kasi mabuti na lang ang mga kababayan nating OFW, alerto rin ano, even yung mga puting ahas. Anong sabi dito sa message sa akin? Basahin natin. Andito daw si Lisa Smug sa Dubai. Sana makasalubong ko. Sabi ng kababayan, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. At may picture nga si Ma'am Shi na may hawak-hawak ng mga pictures ng mga sheikh bagayan or sino mang mga high-ranking people in Dubai or maybe a magazine of some kind, whatever. What is she doing there anyway? Nakita daw sa Instagram ng isa kong ate. Okay? Syongit daw talaga si Ma'am Shi, sabi ng ate ko. Or ng kababayan natin sa Dubai. Ang syongit daw ni Ma'am Shi. Sabi ko naman, sana may kumyompal sa kanya.
Di ba dapat talagang tampal-tampalin si madam? Kasi may apparition pala dyan sa Middle East nang wala tayong nalalaman, naghihimala. Baka mamaya mala Jesus Christ na ito, di ba? She appear in multiple places in one time. Is that right? Di ba si Jesus Christ ganun? Ang creator natin ay could be in many places at one time. Is that right? At the same time? Oh, so, dapat tamparin kung totoo baga talaga yung siya yun. Baka any monument, clone pala yun. Or maybe a hologram. Tatagos ang kamay mo pagka, ay, totoo pala pag lumapat ang malambot na kamay. Sabi naman ng ate ko, kaya nga, or madapa. Madapa. Ay, kasi hindi sanay sa tingin ko, si Ma'am Shea hindi naman sanay na nag-mini skirt. I mean, hindi siya sanay ng long skirt or long dresses. Mahilig siya mag-mini skirt. Ay, kapag mahaba ang damit mo, baka mamaya maapakan mo or makipot, di ba? So, mahilig mag-mini skirt si Ma'am Shea. Payat kasi ang binti niya. Di ba? Long-legged siya. Charot. Oh, mainit pa naman. Sana mabagok. Ay, ano naman. Sana mabagok ang ulo niya o mabalian. Oh. Ano yung mga wishes na iyan? Malay nyo, may himala, matupad ang wish, di ba? Or masipa ng camel. Sabi ng ate, tara daw masipa ng camel. Ano ba yan? Anyway, yun nga po, may post po kasi ang mga pages na hindi ko pa inaalisan, no, sa social media, kasi dati nga po akong supporter nila. May mga post ng para talagang Mama Mary si Ma'am Shi. Hindi pa tatalo sa kasama niyang babae na I think mataas ang katungkulan or 'di ba ang posisyon sa Middle East. And maybe ito yon yung mini-mention niya baka Sheikha Salama bint Hamdan. Hello po sa mga nasa Middle East. Sino po yon? Yan po ba si Highness Sheikha Salama bint Hamdan Al Nayan? Yan ba yan? Ang gandang babae. So, may post si Ma'am Shi na patungkol dyan. Dali Hold on. Alam nyo, dapat, Ma'am Shi, you should fire your communications people or whatever, or maybe your admin on your page. Kasi they don't understand journalism or maybe gusto ko lang talagang i-promote ng mga sip-sip na ito. Right? Kasi ang ganda-ganda ni Ma'am Shi, parang, ano ba, abaya ba ang tawag dyan? Yung may show si Ma'am Shi. Oh. So, 3 hours ago, nag-post ang ating Ma'am Shi, ang inyong Ma'am Shi rather. Binoto niyo yan. Ay, binoto niyo yung asawa. Ma'am Shi niyo yan. Ay. Oh. Sabi ng Ma'am Shi sa kanyang post 3 hours ago, si Miss Maharlika nakapag-vlog na bago pa siya nag-post. Nandiyan yan, nagpakalat-kalat sa Middle East. Ang ate ko nga sabi, nasa Dubai daw si Ma'am Shi. Ay, gala ng gala, my gosh. Ang mahal-mahal ng hotels and accommodations sa Dubai. Kahit saan sa Middle East. Ang mahal-mahal. Even dyan sa Burj Dubai. Diyos ko, ginto, miski doorknob ng hotel, ng pintuan mo. Yung gripo mo, yung faucet mo, ginto. My God. Even yung pagkain mo nilalagyan ng ginto. Hello sa mga nasa Middle East. Oh, ang mahal. Ang tanong, kaninong pera ang gastos ni Ma'am Shi sa kanyang paggagala? Working visit daw eh. O, pakinggan nyo ang post niya ha. Her Royal Highness Sheikh Hassalama bint Hamdan Al Nahyan, wife of His Highness the UAE President, welcomed Ma'am Shi Coles, the First Lady of Ginoo ko ng bansa natin, who is on a working visit to the ano ang kanyang working visit? Ano ang trabaho niya? May posisyon ba siya sa gobyerno? Yung tinatanong Miss Maharlika, di ba? Appointee ba siya ng asawa niya? May pwesto siya sa cabinet? Saan siya na-appoint? Working visit daw eh. Kaya siguro ginamit yung word na working visit mga ate at kuya para hindi mapintasan. Kasi baka pera ng taong bayan ang gastos, right? Sa kanyang private jet, sa pagkain, sa accommodation nga sa hotel na pag-i-stayan niya sa kung saan saan magliliwaliw ang isang yan.
At mangungutang. Now, Ma'am Shi, going back dun sa sinabi ko na you should fire your communications people or maybe yung admin mo sa page mo. Kasi ang topic, mga ate at kuya, sa pagsusulat po ng news or ng article, 'di ba? 'Di ba? Ano 'yan? 5W and 1H, 'di ba? What, when, where, why, and how. 'Di ba ganun 'yon? WH question 'yun ang sinasagot ng unang-una mong yung headline mo eh. Right? Oh, sino? What? Who pala? Sino? So, sino yung topic? Si Highness Sheikha Salama bint Hadman Al Nahyan. Siya yung who sa WH question sa pagsusulat ng news and even whatever article, di ba? Lalo sa headline. Who? Yung asawa nung UAE president. What? Ano? Bakit? Sino? Ano? Yung sino yung who? Ano? Anong meron? Binisita ng unang ginang ng Pilipinas. When? Wala ang when, mga ate at kuya eh. Hindi nilagay ang petsa. Kulang pa nga. Why? Working visit. Oh. How? How? Di pinuntahan ng First Lady ng Pilipinas. Sinasagot yung basic questions ng pagsusulat. Yan sa Journalism 101. And ang nakabalad ng picture, hindi picture ng main topic, yung pinag-uusapan, which is the wife of the Sheikh of what? Yeah, Sheikh of, or the President of the UAE, United Arab Emirates. Sino pinag-uusapan? Yung asawa ng presidente. Yung ang hirap ng pangalan, si Sheikh Ha. Siguro siya yung kasama ni Ma'am Shi sa picture na para siyang may aparisyon, di ba? Ito siguro yon. Yung kasama niya sa picture. Aba, ang main topic ay yung wife ng president ng UAE, si Ma'am Shi, ang nakabalandra sa quote card. Si Ma'am Shi. Ang pinag-uusapan yung asawa ng presidente ng UAE, si Ma'am Shi ang nakabalandra doon. Siya lang naman yung tinanggap. Di dapat ang pagkakasulat ng article na to, Ma'am Shi went to or maybe goes to UAE and welcomed by the wife of the president on June 28, 2024 for a working visit. Siya ang main topic, dapat yung main topic yung asawa nung UAE, tapos biglang picture ni Ma'am siya nakabalandra na ang ganda-ganda, ang kinis-kinis. Talagang may mga milagro nagaganap. Sabi ko nga baka ang tubig diyan sa UAE nakakakinis. At saka yun nga pala mga ate at kuya, sabi ni Miss Maharlika, nangungutang daw. Or dala-dala raw ang mga, siguro yung mga officers ng Maharlika Investment Funds na authored by Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos, pero allegedly si Ma'am Shi ang behind sa Maharlika Investment Funds. Ang galing naman ni Sandro, ang witty naman, ang bata pa, pero biro mo nakaisip siya ng ganun. Magkaroon tayo ng investment funds na napaka-risky pa. Sino ang sa tingin niyo mga ate at kuya, makakapag-invite si Ma'am Shi ng investors? Or maglalagak ng pondo sa ating investment funds? Ay gustong makipagyera ng asawa niya? Or bakit sila nangungutang, ubos na baga ang budget? Bakit para silang nagmamadali? Malapit na ba ang gyera? At kapag nagkagyera, aanin nila ang pera, ipambibili ng armas o bibit-bitin nila palabas? Katakataka pa yung mga panalo ng, ano ba, ginagastos ba nila yan sa mga pa-concert? May paparating na concert yata si Gary V. Ay, hindi. Tapos na yata yung kay Gary V. At kung todo sayaw daw si Ma'am Shi. Right? Groovy daw si Ma'am Shi. Something. Napaindak na nga raw yung, mahilig sila magpa-concert. Hindi nila ina-address ang unang-unang concern ng mga Pilipino, kagutuman. Ngayong panahon,
Ngayong administrasyon, grabe ang gutom ng mga Pilipino. Even yung presidente ng US nagsasabi na yung administrasyon ni Biden na kung saan parang nagpapakatuta si Kuting. Sino ba yung Kuting? 'Di ba? Ang worst administration there is, bagsak ang ekonomiya ng US. Abay, parang nangyayari din sa Pilipinas. Yung Biden daw napupulveron din or maybe yung anak ng Biden. Si Biden parang lutang nung debate eh. 'Di ba? Parang ang daming nagpupulveron ngayon. Parang ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas, malubog o sa mga bansang hinahawakan nila. Right? Okay sana kung ano to, pamimigay nila ng ayuda. Ayuda na naman. Hindi yan ang solusyon ngayon. Right? O mabigyan ka ng ayuda hanggang kailan? Like mga 1 month mong konsumo yung iaabot na ayuda na yan ba yung plataforma ni President Marcos? Bigyan na lang tayo ng bigyan ng ayuda. Next month, mamimigay ulit sila ng ayuda. Hanggang ngayon, wala pa ako natitikmang ayuda. Piling-pili lang ang nabibigyan. Oh. Working visit, anong posisyon nito? Ano pang mga himala ang pinagagawa ng pamilya nila? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.